pong muli ay yumuko at manalangin para sa salita ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos bilang pagpapakumbaba, pagsusuko ng lahat, at pagpapasalamat sa Kanyang katapatan. At anuman po ang patuloy niyong inaasahan sa Panginoon, now let your heart commune with God this morning. Ano man po ang expectation po ninyo, let us expect to Jesus sa atin pong Panginoon. Thank you, Lord. Father, nakikita po ninyo ang prayer ng bawat isa. Ang inaasahan po nila sa worship service na ito ay ine-expect ng inyong mga anak na gagawin po ninyo sa kanilang mga buhay. Indeed, no one will leave this place empty-handed, Lord. Makakatanggap po sila ng anumang inihanda ninyo para sa aming lahat. Maging yung mga kasama namin ngayon online, oh God, Lord, bless them. Maranasan ka po nila. Wala po kayong lalampasan, Panginoon. Lahat po kami makakarinig at makakaranas ng iyong kapangyarihan, ng kagalingan, kalakasan, kasiglahan, pag-asa, tibay ng loob, lakas ng pananampalataya ay mararanasan ng iyong mga anak. Salamat po, lahat ng karangalan ay sa iyo lamang. In Jesus' name, amen. Another clap offering for Jesus. Hallelujah. Thank you very much po. Powerful steps in rebuilding life and restoring broken relationships. Kasi po sa babasahin natin, may nawasak ang buhay at may nasirang relasyon sa kanyang magulang, sa kanyang pamilya at sa ating Panginoon. Bagamat ito ay isa sa mga parabola, one of the parables Jesus taught. No? Parables, sabi nga, they are earthly stories with heavenly meanings. No? It has an eternal significance. No? Dito po nakasulat sa Luke 15, verse 11 to 32. While I'm reading this passage, allow the Holy Spirit to commune with you and get a personal message from the Lord, aside from the message that I will be sharing this morning. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sabihin po natin, lahat niyang kayamanan. Thank you. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon. At siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong.
niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ninyo ako hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Pakisabi po, bawal ang nagseselos. Bawal ang naiinggit. Thank you po. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. Ako, ang dami yatang girlfriend, no? Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Sabihin nyo, ganun naman pala eh. No? So hindi siya dapat mainggit. Hindi siya dapat magselos. Kahit walang kambing, ari-arian naman pala ang katapat ng kanyang pananatili sa kanyang tatay. At walang hindi niya pag-aari. Kasi ang sabi ng ama, lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Pag-aari mo. Sabihin nga natin, Thank you po. No? Nararapat na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Palakpakan naman natin ang Diyos sa kanyang mga salita. No, alam ko, while I am reading, God has already a personal message in your heart. Amen? Kasi magaling po yung Holy Spirit. No? May kanya-kanya siyang message sa bawat isa sa atin. Umpisahan natin sa tanong, what destroys life and relationships? Ano po ba ang nagwawasak ng buhay at ng mga relasyon? According to the passage that I've read to you. Number 1, pride. Sabihin natin, pride. Thank you. Kataasan. No? Doon sa Lucas 11:12-13, makikita natin that this son lived on his own. Nabuhay na lang siya na mag-isa. He went far away from his family. No? Umalis siya na napakalayo, na malayo sa kanyang pamilya. Not to earn, but to squander his money.
Hindi po siya nagpakalayo-layo para magnegosyo, para paramihin ang kayamanang pinagkatiwala sa kanya, kundi laspagin, lustayin ang perang ibinigay sa kanya. He had a very selfish plan, and that's all for himself alone. Para sa sarili lang ang kanyang plano. Hindi kasama ang tatay niya sa kanyang plano. Hindi kasama ang kapatid niya sa kanyang plano. Hindi kasama ang pamilya niya sa kanyang plano. At the later part ng ating message, makikita natin, lalong hindi kasama ang Diyos sa kanyang mga plano. Sabihin natin, bad. Thank you. Alam niyo po, masama po yun. No? Na gusto mo mag-isa ka na lang, nagkapera ka lang ng malaki, gusto mo nang magpakalayo-layo, feeling mo, kaya mo na. Di mo na kailangan ng magulang mo, di mo na kailangan ng pamilya mo. So naging proud ang batang ito. The son was not yet ready and matured enough to manage alone his life. Hindi pa handa ang anak na ito na pangunahan ang kanyang buhay, no? At humawak ng malaking salapi. Wealth or riches did not make him a better, but a bad person. A bad son. Yung kayamanang tinanggap niya, minana niya, hindi nagpabuti ng kanyang pagkatao, kundi ikinasama pa niya ito. Mga kapatid, ang Diyos, hindi niya tayo pinagkakatiwalaan at pinagpapala para lang mapasama ang buhay natin. Amen po? Ang batang ito, hindi pa po siya handa. He was trusted and blessed by his father, but he focused on wealth and forgot his father. Pakitanong sa katabi mo, ikaw, handa ka na ba? Minsan may mga delays sa buhay natin. No matter how you sacrificed, no matter how you worked for it, you've done your best, you did everything. Pero parang hindi mo pa na-achieve yung gusto mong ma-achieve. Hindi mo pa makuha yung gusto mong makuha. Baka hindi ka pa handa. At inihahanda ka pa ng ating Panginoon. Itong batang ito, hindi na siya bata, binata na siya. Marunong nang magbisyo eh. No? Marunong nang maglaspag. Marunong nang gumawang desisyon sa sarili niya. Pero desisyong wala sa kalooban ng Panginoon. Ano po? So, kailangan maging handa po tayo. Para kapag tayo po'y pinagkatiwalaan, binigyan, pinagpala ng malaking pagpapala, hindi po tayo magiging masamang tao. Hindi tayo magiging palalo. Kapag umasenso, huwag pong maging palalo. Dapat po handa ang puso mo sa mga kayamanan para hindi tayo makalimot sa ating mga magulang, sa ating pamilya, at lalong higit sa ating Panginoon. Kayong mga umaasenso dito, pinagpapala ng Panginoon. Gaano mo man kaalam, parang nakakaintindi ka na sa lahat. Napakarunong mo na. Napaka-the best na ng ginagawa mo. Huwag mong aalisin sa picture ang mga magulang mo. Amen po ba? Kahit na sensado ka na, huwag kang umasta na para bang di mo na kailangan ng tatay mo. Hindi mo na kailangan ng nanay mo kasi mayaman ka na eh.
Stable ka na eh. Fulfilled ka na eh. Hindi. Dapat, ang mga success na yan, ang mga kayamanan na yan, ang mga natatanggap mo sa buhay na yan, ay lalo mong pahalagahan ang mga magulang mo, ang mga taong ginamit ng Diyos para makuha mo yung gusto mo. Amen po ba? Walang isa man pong taga-Christ in you. Dahil sa kanyang pagyaman, tinalikuran ang magulang. Iniwanan ang pamilya. Nabuhay mag-isa. Nawala sa Panginoon. Katulad ng batang ito. Kaya kayong mga nandirito na okay na buhay nyo, fulfilled na kayo, nakuha na ang gusto nyo, pero nandyan pa rin kayo, inaalagaan yung magulang ninyo. Kahit matalino ka, tinatanong mo pa rin si Papa, si Mama, si Nanay, si Tatay, si Inang, si Tatang. Tang, manano yung banggawan nini? You still acknowledge your parents. No? Hindi yung nagkaroon ka lang ng pera, yumaman ka lang, nakalimutan mo na lahat ang mga taong naging bahagi ng buhay mo. Ginamit ng Diyos para ikaw ay umangat, umasenso sa buhay na ito. At lahat ng natututo ay magsabi ng Amen. Amen. Lalo mong mahalin, lalo mong kilalanin ang iyong mga magulang, ang iyong pamilya, ang Panginoon sa ating mga buhay. Never live alone. Huwag tayong magpakalayo. Huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong magkaroon ng pride, ng kahambugan, ng kayabangan, na para bang kumayaman ka na ngayon, magaling ka na ngayon, alam mo na ang lahat. Itsapwera mo na lang ang mga mahal mo sa buhay. Hindi. Lalo nating mahalin ang ating magulang, ang ating pamilya, ang ating mga kapatid. No? Mahalin natin ang mga taong ginagamit ng Diyos sa ating mga buhay. At lahat ng sang-ayon magsabi ng Amen. Mga talata patungkol sa kapalaluan at kayamanan. Sa Kawikaan, 11, talatang 2 hanggang 4. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay, wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Tandaan po natin yan. No? Walang kwenta ang kayamanan sa araw ng kamatayan. Kaya't yung kayamanan mong hawak ngayon, huwag mong sasarilinin. Gamitin mo yan sa mga magulang mo. Gamitin mo yan sa mga kapatid mo. Gamitin mo yan sa mga kamag-anak mo. Gamitin mo yan sa mga mahihirap. Gamitin mo sa ministeryo. Gamitin mo sa makabuluhan ang anumang yaman na hawak mo. Dahil kapag yan ay nakamatayan natin, wala na pong kwenta ang kayamanan na yan. Hindi na natin yan magagamit. Kaya wag nating gagamitin ang kayamanan sa pansariling pagkawasak lang, pagkasira lang ng ating buhay. Dapat nagagamit yan para lalong bumuti ang ating buhay, ang ating sarili, ang ating pagkatao, ang ating pagkatakot sa Diyos, ang ating pagmamahal sa pamilya. Gagamitin ang kayamanan at yan ay makabuluhan habang ikaw ay buhay. Pero kapag dumating na ang kamatayan, wala nang halaga ang yaman na yan. Dapat, bago dumating ang kamatayan, mayaman na tayo sa mga pinagagawa nating mga kabutihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pride is turning away from God and believing we can do everything independently. Besides, human pride thinks that lives would be much better without God. Ang pagmamalaki ay pagtalikod sa Diyos at paniniwalang kaya nating gawin ang lahat ng mag-isa.
Ganyan ang ginawa ng anak niya, no? Bakod dito, iniisip na pagmamalaking pantao na mas magiging mabuti ang buhay kung wala ang Diyos, kung wala ang pamilya na sa kanyang tabi. Yan po ay kataasan. Sumisira ng ating buhay, nagwawasak ng ating relasyon sa ating kapwa, sa ating magulang, sa ating pamilya, at lalong higit sa ating Panginoon. Pangalawang nagwawasak at naninira yung vices, worldliness, and obscenity. Mga bisyo, kamunduhan at kahalayan, yan ay sumisira ng ating buhay, ng ating relasyon sa Diyos at ng ating relasyon sa ating pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo. Tingnan nyo, hindi lang isang bisyo, mga bisyo ang kanyang ginawa, no? Sa lahat niyang kayamanan. At ang sabi nga nung kapatid niyang lalaki, nung ito'y nagsasalita, no? Sabi niya, dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae. No, yun po yung kanyang sinabi. Napakarami po niyang bisyo, kamunduhan at kahalayan, at doon niya inubos ang kanyang kayamanan. He thought the real joy comes from worldly deeds. Pero nagkamali po siya. Hindi po ganun ang nangyari sa buhay niya. What are the worst outcomes of pride, vices, worldliness, and obscenity in the life of this son? O maging sa buhay ng karamihan, napalayo siya ng matindi sa kanyang pamilya. Nasira ang buhay niya. Naghirap siya. Naging alipin, nagutom, naging kaawa-awa ang buhay niya. Sabihin nga po natin, thank you. Sayang. Nasayang po ang buhay niya. Nasayang ang kayamanan niya. No? Pero salamat sa Diyos. Hindi lang po hanggang verse 13 o 16. Hindi siya natapos doon. Sabi natin, ay, salamat. Thank you. No? Alam nyo, nagpa-participate kayo para walang matutulog. Sobrang lamig kasi ng aircon. Minsan, kahit di ka puyat, parang may pumapay pa. Matulog ka, matulog ka. Ano po? Kaya, bear with me if I want you to participate para walang matulog at pakinabangan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Thank you po. Ano? So, salamat sa Panginoon. Hindi po natapos dito ang kwento ng buhay na ito. Sabihin, ay, salamat. Diba, sabi dyan, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain na iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon. At siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. No? Pero tingnan natin, kasi nga sabi ko po sa inyo, the story did not end in verse 16. Meron pong binigay na powerful steps in rebuilding his life and restoring his relationship to the Father and to his family. Number 1, remember the goodness of the person. Alalahanin ang kabutihan ng tao. Sino yung tinutukoy ko dito? Yung kanyang ama.
Nung panahon na siya'y nahihirapan, naghihirap, ang naisip niya ay ang kabutihan ng kanyang ama. Alam niyo po, gaano man tayo kapalpak, madapaman po tayo, nagkasalaman po tayo, huwag po tayong magpakalayo-layo sa iyong pagmumuni-muni. In your silent moment with God, remember the goodness of our God. Amen po? Alalahanin natin ang kabutihan ng ating Diyos. Siya, inalala niya ang kabutihan ng kanyang ama na nagbigay ng lakas ng loob sa kanya para gawin pa ang mga susunod na dapat niyang gawin. Sabi dito, nung napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, no, nagkaroon siya ng self-realization. Sabi natin, self-realization. Thank you. Ano po, sabi niya, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Alam niyo po, ang kanyang ama ay likas na napakabait. Ang tunay na mabait, kahit sa mga alila, sila po ay mabait. Kasi dito, no? Mga alila daw, hindi tinitipid, no, sa pagkain. Labis-labis daw ang pagkain ng mga alila ng kanyang ama. Nakakalungkot ang mga OFWs natin, no? Minsan, ang pagkain nila parang pagkain baboy. Tapos, kinukulong sila, tinitipid sila. Hindi sila pwedeng magluto ng Filipino food. Kung ano lang yung kinakain nila na minsan parang di mo matay. Tinitiis po nila yon. No, nagsasacrifice po sila. Nasingit ko lang po yon dito, ang mabuting tao, kahit sa mga mababang tao na para bang sa tingin natin ay nasa mababang kalagayan, mga walang mataas na pinag-aralan, simpleng tao lang, kapag mabait ang isang tao, hindi lang siya mabait sa mga may sinasabi sa lipunan. Hindi lang siya mabait sa mga edukado, mataas ang pinag-aralan, may posisyon, may power, may authority, may influence. Hindi lang siya mabait, no, sa mga politiko, sa mga milyonaryo. Ang mabuting tao, kahit sa pinakamababang kalagayan sa buhay, siya po ay mabait. Amen? Yang katabi mong yan, mabait yan. Amen? Because of Jesus. No? At bumabait-bait pa rin tayo. No? Kung may pagkukulang tayo, no, pakisabi sa katabi natin, babawi tayo. Oh, di ba? So, habang buhay tayo, humihinga tayo, pwede tayong bumawi. Amen po ba? God is a God of second chances, no? So, mabait ka na, lalo ka pang magpakabait, no? So, sabi nito, naalala niya yung kabaitan ng kanyang ama. Alam niyo ba, ang ating amang nasa langit ay pinakamabait. Wala siyang kasing bait. Amen? Kaya walang dahilan para you run away from God because of your failures, because of your flaws, because of your frailties, no? Because of your weakness, because of your wickedness. No, that is not a reason to run away from God. Remember that our Father in heaven is the best Father in the world, in the universe. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huh? And then, dahil naisip mo yon, return. Never run away. Bumalik ka. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka. Baka hindi mo alam, malayo na yan. Ha? Katabi mo, pero malayo na. Merong ganyan. Katabi mo, you are so near and yet you are so far. Ano? Pakisabi sa katabi mo, bumalik tayo. No? Balik tayo kay Lord. No? Balik ka sa asawa mo. Balik ka sa mga anak mo. Balik ka sa pamilya mo. Okay?
kung kanino mo dinidistance yung sarili mo, nilalayo mo yung sarili mo dahil nagkasala ka, napalpak ka, o nasaktan ka niya, balik ka lang, balik ka, bumalik ka, huwag kang manatili dyan, bumalik ka. Amen? God is calling you. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Wow, that is one of the best decisions I've seen in this life. Isa sa pinakamainam na pagpapasyang nakita ko, yung kahit nag-fail siya, napalpak siya, nagkasala siya, naglaspag siya, nagbisyo siya, sinira niya ang buhay niya, finally, he was able to make the best decision in life. That is going back to God. Amen? Kailangan kung saan ka dapat bumalik, kung saan ka dapat nakadisenyo, kung saan ka dapat naroroon, na gusto kang makita ng Panginoon, bumalik ka doon. Huwag kang manatili sa kalagayan mong ganyan. God is waiting for all of us. And second to the last, no? Repent with sincerity and humility. Magsisi ng may katapatan, katotohanan, at kapakumbabaan. No, kababaan sa harapan ng Panginoon. Ang sabi niya, oo, babalik siya. Pero ang kanyang pagbabalik ay may planong pagbabago. No? Pagbabago, pagsisisi sa harapan ng kanyang ama. Sabi niya, sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos. At sa inyo, pansinin po ninyo yung kanyang sinasabi dito. Sabi na, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ko karapat-dapat na tawaging anak ninyo na wala yung pride. No? Ang nagsisisi, sinasantabi niya yung pride. Inaalis niya yung entitlement. Yung anak ako. Hindi. Hindi na niya pinagduduldulan na pinagpipilitan na siya ay anak ng kanyang ama. Nandun yung sinseridad. At ang sabi niya, hindi lang siya sa ama. Sa pamilya nagkasala. Nagkasala siya sa Diyos. Yun ang una niyang sinabi. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos. Ano ba yung message dito? Kapag tayo nagkasala sa tatay natin, nagkasala tayo sa Diyos. Kapag nagkasala tayo sa asawa natin, may ginawa tayong hindi tama. Nagkasala tayo hindi lang sa asawa natin, kundi nagkasala tayo sa Diyos. Kapag may ginawa tayo sa mga anak natin na hindi maganda, nagkasala tayo. Sa kapatid natin, sa magulang natin, sa katrabaho natin, sa kasama natin sa church, sa kanino mang tao tayo nakagawa ng kasalanan, tayo ay nagsinungaling sa kanya, niloko natin siya ng sekreto, nagsalita tayo ng hindi maganda, no? Nandaya tayo. Kung ano man yung ginawa nating kasalanan sa ating kapwa, ang tunay at sinserong pagsisisi, hinihingi mo yan una ng tawad sa Diyos. Amen? At kasunod nito, yung taong kung kanino tayo nagkasala. Because whatever sins we have committed against another person, it is sin against God. Kaya yung mga ginagawa natin, wag nating sabihin, sa anak ko lang naman ginawa yan eh. Sa tatay ko lang naman eh. Sa asawa ko lang naman eh. Sa nanay ko lang naman eh. Sa lolo ko lang. Sa employer ko lang naman eh. Hindi po. Lahat ng ginagawa po natin na pagkakasala laban sa kapwa, ito ay pagkakasala laban sa Diyos.
Kaya ang isang sincero at nagpapakumbaba, hindi na niya justify. Yung bang humihingi ka ng tawad, patawaran mo kung kasi naman kaya ako geway ka kasi eh. Walang ganon. Ang sinserong humihingi ng kapatawaran, wala na siyang idinadamay na ibang tao. At wala na siyang sinisisi. Puro pagsisisi ang kanyang gagawin at wala siyang sinisising iba dahil doon sa nangyari sa desisyon na kanyang nagawa. Kaya mga kapatid, repent with sincerity and humility. No cover-up, no justification doon sa mga nagawa po natin. Yan ang tunay na pagsisisi. On the part naman of the Father, sa kabilang banda nung kanino tayo nagkasala, to restore the broken relationship and to rebuild the life of the person, dapat ito po ang gagawin natin. Forgive without holding grudges. Magpatawad po tayo ng walang panunumbat. Kasi sabi dito, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit, bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Nandun yung pagpapatawad ng walang pananumbat. Napakaganda, di po ba? Hindi yung pagdating ng anak, yan na yung anak ka. Balasubas, may balik na niya na naman. Ayan na yung anak na, pagkatapos mong ubusin yung pera ko, ni text, ni hi, ni hello, wala. Tapos, babalik-balik ka dito. Nung di mo ko kailangan, di mo ko naalala. Ngayong wala ka ng pera, bankrupt ka na, naalala mo ako? Napakatindi mo naman. Pagkatapos mong magpasarap sa buhay, kami dito, nagtatrabaho, pinaghirapan ko lahat ng pera niyo, hindi ko naman pinulot yun Di ba? Pinagpaguran ko yun. Ang mga kamay ko, puro kalyo na, bago ko kinita yung mga perang yun. Nung ibinigay ko sa'yo, minsan mo lang inubos. Pinang-inom mo, sinugal mo, pinambabae mo. Abay, anong klaseng bata ka? Ba't ganyan ka? Ba't mo ginawa yan? Tapos ngayon, babalik-balik ka sa akin, kayong busabos ka na. Ngayong wala ka nang makuhang tulong. Dati-rati, yabang-yabang mo, ang taas-taas ng pride mo, para bang wala kang tatay, wala kang pamilya, ni minsan di mo kami inisip, ni minsan, ay nako, ganun ba yung sinabi ng ama? Di po ba? Wala kahit katiting na panunumbat. Alam nyo, madalas dito tayo nag-fail. Aminin! Ay, ako lang ba? Di ba? Dito tayo nagkukulang kung minsan Kung minsan nagpapatawad ka na, pero meron ka pang konting pasaring. Pakonsensya. Meron ka pang konting, para bang kinukonsensya mo. Alam nyo, maganda naman pong napag-uusapan yung nagawang kasalanan. Na ganito yung pagkakamali, ganito yung pagkukulang. Hindi ko naman sinasabi na ganun na lang na hindi mo na aayusin. Hindi. Ang makita natin dito, dahil sincero naman po yung anak, totoong repentant, nagko-confess, walang entitlement, walang pride, walang paghahambog. Kahit wag mo akong tawaging anak, parang kahit alipin na lang ang turing mo sa akin. Alam niyo po, 100% he was forgiven without any grudges. At doon magsisimulang mabubuo ang kanyang buhay na nawasak. At doon nagsisimulang na-restore yung kanyang broken relationship sa tatay niya, sa pamilya niya,
at sa ating Panginoon. Amen po? Mahalagang tayo ay mapagpatawad o magpatawad. Sabi ng Mateo 6:14-15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datupot kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Sabihin po natin, ay ganun pala kahalaga? Ulitin po natin, natutulog na yung iba eh. Ay, ganun pala kahalaga? Thank you po. No? So, ganun pala kahalaga yung ikaw ay marunong at nakahandang magpatawad. Lalo na yung mga bagong kasal pa lang dito at yung matagal ng kasal, mag-asawa, nagsasama, dapat laging handa tayong magpatawad. Amen? Magpatawad dahil tayo'y pinatawad din ng Panginoon. Ang sabi sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Talagang alam ni Lord, kailangan nating pagpasensyahan niya kahit mahal na mahal mo yan, mahal na mahal ka niya, kailangan mo siyang pagpasensyahan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung kailangan mo siyang pagpasensyahan. Ha? Kung may hinanakit kayo kanino man, kung minsan nagiginakit tayo, pag di tayo naalala, na-greet, na-invite, hindi tayo na-appreciate, di ba? Minsan naghihinanakit tayo. Kahit hindi tayo kumikibo, in a way, you are being offended to the carelessness, treatment of your loved ones, of your family, of your co-workers. Minsan meron kang konting hinanakit, no? Meron kang konting tampo. Ano sabi ng Panginoon? Kung may hinanakit kayo kanino man. Naku, wala kayang may hinanakit sa akin dito, mga kapatid. Kung meron po kayong tampo sa akin, pagpasensyahan niya po ako, no? At pagpasensyahan natin kung kanino po tayong may tampo at may hinanakit. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Di ba? Kung minsan yung mga gawa natin, kahinahinakit talaga, kasakit-sakit talaga, no? Nasasaktan si Lord. Nasasaktan si Jesus sa mga sinasabi natin, sa mga kilos natin, sa mga desisyon natin, no? Sa mga ginagawa natin. Minsan nasasaktan ng ating Panginoon eh. No? So kahit masakit, anong ginagawa ni Lord sa atin? Pinagpapasensyahan niya tayo at pinapatawad niya tayo. Dapat, lagi kang nakahandang magpatawad. Alam mo, nung boyfriend-girlfriend pa lang kayo, hindi niya masyadong pinapakita pa yung kahinaan niya, kaya Romeo and Juliet. Di ba? Napaka-ideal. Parang perfect combination. Romeo and Juliet. Siyempre, normal lang na hindi pa lahat ipapakita ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, yung mga kahinaan mo lahat. Meron namang naipapakita na, pero meron kang nire-reserve. Na iniisip mo na baka ma-turn off siya sa'yo, makipag-break siya sa'yo, hindi matutuloy ang kasal. Kasi ayaw mo siyang ma-turn off. Sino dito yung mag-boyfriend pa lang? Sinabi mo sa boyfriend mo, alam mo, naghihilik ako. Wala. Ako nga, nalaman ko lang naghihilik ako na may asawa na ako eh. Kasi may katabi na akong natutulog. Naghihilik ka ba? Hindi! Sabi ko, ginigising ako ng asawa ko. Ay, bakit mo ako ginigising? Dear, ang lakas mong maghilik. Anak ako. Sorry, na-expose ko yung sarili ko. Po. Kaya alam niyo po, pag mag-asawa na kayo, ayan na, mag-uumpisa na yung yung kahinaan.
Yung tuwalya, yung mga lalaki, nilalaglag sa simento. Yung babae, dampot ng dampot, dampot ng dampot. Ano? Yung toothpaste, walang takip. Yung babae, tatakpan yung toothpaste, tatakpan yung toothpaste. No? Hindi pala, toothpaste. Kaya ako sabi ko sa mga anak ko, kahit biro-biro lang na totoo, sabi ko sa kanila, mga anak, kailangan pag nag-asawa kayo, hindi mai-scam yung magiging asawa nyo. Hindi mabubudol yung asawa ninyo. Sabi ng anak ko lalaki, Mom, what do you mean? Ba anak, kung nakikita ng girlfriend mo, magiging asawa mo na napakabait mo, pangatawanan mo yan hanggang magpakasal ka, dapat mabait ka. Ako kayo. No, sabi ko sa kanila, hindi yung akala ng girlfriend mo, bait-bait mo, pag nag-asawa na kayo, monster ka pala. No? Ay naku anak, nakakatakot yun. Sabi ko, kung gusto mong magalit, kung gusto mong sumigaw, pigilan mo yung sarili mo, ha? Huwag mong sisigawan ng magiging asawa mo, mate-turn off sa'yo yun, matatakot sa'yo yun. Sabi ko sa kanya, kung mabait ka ngayon, sabi ko, dapat, pag ikinasal kayo, mabait ka pa rin, ang sabi ko sa kanya. Noted, Mom. Ano? Tsaka anak, sabi ko, pag nag-asawa ka na, kasi ito yung kultura namin, lahat ng sweldo mo, ipagkakatiwala mo lahat sa asawa mo, ha? Wala kang ititira sa sarili mo, Jared, ha? Sabi ko, ay, Mom, bakit ganon? Sabi niya, ganon ang daddy mo. Sabi ko, lahat binibigay sa akin. Tapos, binibigyan ko lang siya ng allowance. Mga kapatid, huwag po kayong ma-offend. Sa amin lang po yon. Kultura po namin yon. Okay? Kung hindi ganun yung setup ninyo, huwag naman kayong mag-aw. Baka ako pang dahilan para mag-away kayong mag-asawa dito. Ba't si pastora? Si pastor, yung pera niya binibigay. Hindi, nasa usapan nyo yan. Nasa agreement nyo yan. Malinaw po ba, mga kapatid? Nag-share lang po ako ng mga experience po, yung mga nangyayari sa bahay po namin, ano? Kaya kahit di po sila nag-aasawa, pakunti-konti, tinitrain ko na po. No? Yung kami mag-asawa, tinitrain namin. Dapat sabi ko sa kanila, hindi mabubudol yung magiging asawa mo, hindi siya mai-scam. Kasi sasabihin niya sa'yo, ganyan ka lang pala. Nung dalaga ako, hawak-hawak mo yung kamay ko, puta maparalis ko, ngini mo na ako rugo, gagabayan lilipat kindala na ako nandili. Nung nililigawan mo ko, pag sa hagdanan, hawak-hawak mo yung kamay ko, ngayon sinasabi mo, lumundag na lang ako. Ay dapat, kahit tumatanda na tayo, yung sweetness, yung romance, nandyan pa rin. Yung respect, yung honor sa pamilya natin. Amen po mga kapatid. Are you learning something? Walang perfect relationship. Walang perfect na pastor's wife. Walang perfect na bishop's wife. Kahit pareho kayong God-fearing, whether you like it or not, you're two different people with frailties, with weakness, na tinatrabaho pa ng Panginoon sa buhay natin. Kaya dapat nakaredy tayong umintindi, magpatawad sa isa't isa. Amen? Anong mangyayari kung hindi? Hiwalayan. Separate. Magkakasakitan. Pareho kayong masasaktan. Pareho kayong malulungkot. Pati Panginoon malulungkot. Kaya dapat magpatawad tayo. Sinasabi ko ito dahil naka 28 years na po kaming mag-asawa nung May 23. Palakpakan natin ang Panginoon. Huh? By the grace of God. Ilang celebration ba? Dahil sa 28 na, nakatatlong celebration yata kami. 4 na celebration. No? Set by set. No? Thanking and glorifying God. Celebration of God's goodness and faithfulness for 28 years. Bakit? Kasi pinili mong magpasensya, magpatawad, umunawa, magpakumbaba, humingi ng tawad, magmahal, magmalasakit,
parangalan ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos sa ating pamilya. Amen? Remember, forgiveness is an act of strength, compassion, and self-care. It empowers us to heal, find peace, and move forward in life, free from the weight of past hurts, and finally, accept the one who sinned with gladness and without any condemnation. Tanggapin ang nagkasala ng may kasiyahan, ng walang anumang paghuhusga. Dahil kapag merong ganyan, hindi po aayos. Lagi na lang living in guilt itong taong ito. Lagi na lang kinokondem ang kanyang sarili. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula kung tayong mismong pamilya ang nagko-condemn sa kanya. Kaya dapat walang condemnation ang pagtanggap natin sa kanya. Di ba dyan sa mga verse 23 hanggang verse 27, naghanda, nagpatay ng matabang guya. Talagang nag-celebrate sila. Ipinadama ng tatay na walang condemnation. Masaya siya sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang dating patay na buhay ang wala, dumating. He proved by celebrating the coming back of his son. Forgiveness without condemnation means extending grace and mercy to others without judgment or harsh criticism. Yan po yung forgiveness. It involves recognizing the wrong committed, but choosing to release the negativity and anger associated with it. Focusing instead on healing and restoration. Yan po ang pagpapatawad ng walang condemnation. This perspective emphasizes understanding, compassion, and a focus on moving forward rather than dwelling on the past mistakes. Bago tayo mag-pray, ang pagpapatawad na walang panghusga ay ang pag-abot ng may biyaya at kahabagan sa iba, ng walang paghatol o anumang masamang pagpuna. Ito'y pagkilala sa kamaliang nagawa. Subalit, higit na pinipiling alisin ang mga negatibo at anumang galit. Ito'y nakatuon lamang sa panunumbalik at kagalingan. Ang pananaw na ito ay nakatuon lamang sa pangunawa at kahabagan at pinipiling magpatuloy na di manatili ang anumang kamaliang nagawa sa nakaraan. In our conclusion, the powerful keys in rebuilding life and restoring broken relationships. 1, remember the goodness of the person. 2, decide to return. Repent with sincerity and humility. Forgive without holding grudges. And forgive with gladness and without any condemnation. Let's give the Lord the best clap offering this morning. Let us pray. Thank you, Lord. Alam ko, nangusap si Lord sa atin in different manners, in different areas of our lives. God has spoken in our hearts. Sa oras na ito, if you have found out this morning that there is a pride creeping in your heart, surrender it before the Lord. Surrender that any kind of pride in the presence of God. If you have found out this morning that you need to confess, you need to repent with sincerity and humility before God, say it to the Lord. Kausapin mo ang Panginoon. Kung kailangan mo rin pong magpatawad ng walang sama ng loob, walang paghuhusga, walang paghahatol, at nandiyan naman, sincere, humble,
let us release forgiveness. At lalo nating gagalingan yung ating paggawa at paglilingkod sa ating Panginoon. One way or the other, the Lord has spoken into your heart and is dealing something in your life today. Just raise your two hands in the presence of God and we will pray together. Kayo pong nagtaas ng kamay na may sinabi ang Panginoon sa inyo, may tinama ang Diyos, at kayo tumutugon sa kanyang mensahe. As you raise your hands, let us stand up in the presence of God. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Salamat po. At sa iyong pagtayo, nakatindig ka man ngayon, let your heart be humble in the sight of God. Magpakumbaba po tayo. Kung merong dapat ikumpisal po natin. Kung merong pride, kainin natin yung ating pride. Magpakumbaba tayo. Mag-repent po tayo. Magpatawad. Tanggapin yung nagkasala ng may kasiyahan, ng walang condemnation. Father, nandito po ang aking mga kapatid. Sige po, kausapin mo ang Panginoon ng personal. It's you and the Lord. It's between you and the Lord ang nakakaalam. God knows you well. He knows what has gone through in your life. He knows what happened. Alam ng Diyos kung ano yung nangyari. Alam ng Panginoon ang struggle mo. Alam ni Lord kung anong binubuno mo. Sa oras na ito, talk to God. Pray. Submit it in prayer. And trust that in the hands of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ama, nandito po ang aking mga kapatid. Nakikipag-ugnayan po sa inyo. Nangusap po kayo sa aming mga puso. May tinuturo po kayo sa amin. May gusto po kayong makita sa aming buhay. Kami tumutugon sa iyong mensahe sa umagang ito. Nagpapakumbaba. Ang iba'y nangungumpisal ng kasalanan. Nagsusuko ng buhay. Let the washing of the blood of Jesus ang patuloy na maranasan po ng aking mga kapatid sa oras na ito. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Lord, rebuild that life in the name of Jesus. Ano mang sumira sa buhay na ito, it's not the end. But God, you're there. A miracle-working God. Pwede pong maitayong muli ang buhay na ito na naaayon sa inyong kalooban. Ano man pong broken relationship na ginawa ng kaaway o dahil sa maling desisyon sa oras na ito, Lord, we pray for the restoration of that relationship in the name of Jesus. Ano man pong nasira, ito po ay mabuo. Matutong alalahanin ang iyong kabutihan. Matutong bumalik sa dapat naming kalalagayan bilang mga anak ng Diyos. At matutong magpatawad ng walang paghahatol at paghuhusga. Salamat po, Panginoon, nilinis mo kami ng iyong banal na dugo sa oras na ito. Salamat, pinatawad mo ang bawat isa. Patuloy na inaayos ang aming mga puso, ang aming mga buhay, at binigyan mo kami ng karunungan, mensahe na babaunin namin sa aming puso at isagawa sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat po, pinagpala ang bawat isa. Hahayo kami, pinatawad, nilinis, pinagaling, pinalakas, pinagpala ang bawat isa para sa karangalan at kaluwalhatian ng inyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray.